Bumigay ang bahagi ng pundasyon ng isang tulay sa Bansalan, Davao del Sur kahapon. Dulot siya ng rumaragas ang tubig na naranasan din sa iba pang bahagi ng bayan. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Malawakan din ang pagbaha sa Baloi, Lanao del Norte. Ang mga pag-ulan doon ay dulot ng trough o extension ng low pressure area ayon sa Pag-asa. Igang 2 araw matapos siwalat ang mga umuning katiwalian sa LTFRB, bumaligtad na si Jeff Tumbado at binawi po ang mga nauna niyang pahayag. Siya naman ngayon ang inaakusahan ng ilang transport group ng pangingikil. Saksi si Maki Pulido. Kanina ako sa mga kaso. Lunes, ibinulgar ni Jeff Tumbado, dating executive assistant ni suspended LTFRB Chair Teofilo Guadis, ang umano'y lagayan sa LTFRB. Pero kanina tila nabaliktad ang sitwasyon at si Tumbado naman ang inakusahan ng pangingikil ng ilang transport group. Para daw maka-schedule kay chairman. Alam ko naman para sa kanya na lang yung sige. O sige na, para matahimik ka na lang. Si Ben Hermenor ng transport group na SB3, mahigit 300,000 pesos raw ang ibinayad kay Tumbado para maayos ang prangkisa nilang ilang buwan nang nakabinbin. 3 gifts daw ito at nagkaabutan sa labas ng opisina ni Guadis sa LTFRB. Sinumbong daw ni Orlando Marquez ng grupong L-Top kay Guadis ang pangingikil. Pagkatapos nun, nakamiting na ni Menor si Guadis at di nagtagal na ayos na ang prangkisa. Sabi niya, ay wala akong inuutos na ganyan. Yun din araw na yun ang sabi niya sa akin, na tatanggalin ko. Sabi ni attorney sa akin, bawiin mo na lang yung pera mo kasi mas kawawa ka kung wala kang pera. Sa isang Viber message, sabi ni Tumbado sasampahan niya ng kasong libel ang mga nag-akusa sa kanya. Binawi rin ni Tumbado ang mga naging pahayag noong Lunes. Naglabas siya ngayong araw ng affidavit of recantation. Public apology niya raw ang sworn affidavit kina Guadis at Transportation Secretary Jaime Bautista pati na sa Office of the President. Wala raw siyang intensyon na siraan ng sinuman. Kung ano man daw ang sinabi niya sa press conference noong Lunes, hindi raw niya sinasadya. Bunga raw ito ng impulse, irrational thinking at poor decision making. Naudyukan lang din daw siya ng ilang individual na nakaapekto sa kanyang judgment. Pero nanindigan naman si Tumbado sa issue na may mga problema sa ahensya na kailangang imbestigahan at dapat mapanagot ang mga may sala. Nauna nang itinanggi ni Bautista ang mga paratang ng katiwalian sa kanya. Sabi pa niya kanina, kinausap daw siya ni Tumbado. Sinabi niya na wala siyang sinasabi na ako ay involved sa katiwalian. Wala rin daw siyang sinabi na involved ang Malacanang at mga congressmen sa katiwalian na ito. Yun ang sinabi niya sa akin kaninang maga, no? At ito daw ay gawa-gawaan lang daw ni Mar Balbuena. Si Mar Balbuena ng grupong Manibela ang kasama ni Tumbado sa press con noong Lunes. Sabi noon ni Balbuena, tatayo siyang co-complainant sa ihahain dapat na kasong graft. Pinag-aaralan na ngayon ng mga abogado ni Bautista ang paghahabla kay Tumbado. Di rin daw niya palalagpasin si Balbuena. Si Balbuena naman maghahain daw ng reklamo sa PNP-CIDG dahil sa umano'y mga banta, harassment at pananakot daw ni Bautista. Bakit hindi nila kausapin din yung whistleblower? At bakit kami ang pinag-iinitan niya? Si Guadis binigyan daw ni Bautista ng 3 araw simula Lunes para magpaliwanag kaugnay sa mga alegasyon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, ang inyong saksi. Nanindigan ng Kamara na wala silang confidential at intelligence fund at na-audit din sila ng COA. Kasunod po yan ang hamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-liquidate ang mga ginasta ng Kamara sabay depensa sa anak na si Vice President Sara Duterte. Saksi, si Mav Gonzalez. Bago pa man tanggalan ng Kamara ng confidential funds ang Office of the Vice President at 4 pang kagawaran, mainit na ang diskusyon kaugnay nito. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dinipensahan ng anak si Vice President Sara Duterte. Ipinakita raw sa kanya ni VP Sara ang plano sa pondo. Ayon sa dating Pangulo, pinayuhan niya ang bise na gamitin ito sa anyay PMT at i-require ang ROTC. Payo raw niya sa anak, diretsuhin nang ang Intel Fund ay para ihanda ang mga utak ng Pilipino sa insurgency o paghihimagsik. Pero hindi niya idinetalye kung paano yan gagawin batay sa planong nakita raw ng dating Pangulo. Kasabay ng pagtatanggol sa anak, naghamon ng liquidation ang dating Pangulo. Liquidation daw para magkaalaman na ang pinakabulok na institusyon sa bansa ay ang Kongreso dahil wala umanong limit ang paggamit ng pork barrel funds ayon sa nakatatandang Duterte. Sabay banggit niya kay House Speaker Martin Romualdez na binubusog umano ang mga kongresista. Dapat daw ipa-audit ang mga ginastos ng Kamara dahil tatakbo raw sa pagkapangulo ang Speaker.
Pati Office of the President, tinanong niya kung magkano ang ginagasta. Sagot naman ni House Speaker Martin Romualdez na audit na ng COA ang Kamara. Wala rin daw confidential o intelligence fund ang Kamara ayon sa Secretary General ng Kamara. Regular din daw ino-audit ang gastos nito at laging bukas sa Commission on Audit. Base raw sa COA report noong October 2, walang disallowances, notice of suspension o notice of charge ang Kamara kaya pasado ito sa audit. Ang Senado naman, binagyang diin na wala silang confidential funds ngayong taon. Ang meron, ayon sa Senate Secretary, ay extraordinary and miscellaneous expenses na ginagamit para sa mga meeting, seminar at iba pang aktibidad ng Senado. Sabi pa ng Senate Committee on Finance, ino-audit din ito ng COA. At bagamat nagkaroon aniya ng alokasyong confidential funds sa mga nakaraang liderato ng Senado, hindi naman daw ginastos ang mga ito at ibinalik sa kaban ng bayan. Senate President Soto, hindi niya ginamit. So siguro standby lang. Gusto nila may standby sila pero hindi nila nakita yung pangangailangan. Pwede naman yun. Iginiit din ng komite sa Senado na hindi pa done deal o tiyak ang plano ng Kamara na ilipat ang inilaang mahigit 1 bilyong pisong Confi and Intel Fund ng civilian agencies sa mga ahensya at programa para maprotektahan ng West Philippine Sea. Ang isang senador, tinutulan ng pagtanggal ng Kamara sa confidential funds ng Department of Information and Communications Technology dahil kailangan aniya ito kontra cybercrimes. Gusto ring bigyan ng isang senador ng Confi at Intel Funds ang NBI Cybercrime Division. Kusa ng sinabi ng Office of the Ombudsman na ibaba sa 1 million pesos mula sa panukalang 51 million ang confidential funds nila para sa 2024. Nauna na rin nagsabi ang Office of the Solicitor General, Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na hindi nila kailangan ng confidential funds. Mabilis namang lumusot sa komite ng Senado kanina ang panukalang 10.7 billion peso 2024 budget ng Office of the President. Meron doong 4.56 billion pesos na confidential at intelligence funds. Yan ay kahit nauna nang tumutol ang Senate Minority Leader dahil sibilyang ahensya ang Office of the President at dapat daw hayaan na ang pangangalap ng intel sa mga espesyalista. Paliwanag ng Committee on Finance, Gusto ba natin pilayan yung Presidente? Kung sinabi niyang kailangan yun. There are many things na even me as a senator, hindi ko alam kasi presidente lang nakaka-receive ng intelligence. Siya lang nakakaalam. Meron siyang alam na hindi natin alam. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. May mga polis daw na rumaraket bilang escort ng ilang Chinong operator ng Pogo. Iimbestigahan daw yan ng PNP. Pinalutang kasi ni dating senador, dating PNP Chief Panfilo Lacson na maraming luxury vehicle daw ang may hagad ng mga polis na nakakadaan at hinahawi ang ibang motorista kahit office hours. Ayon sa PNP spokesperson na si Police Colonel Jean Fajardo, tiniyak ng PNP Highway Patrol Group na magsusumite sila ng report kaugnay nito. Bagamat itinatanggi ng HPG na may tauhan silang nag-escort daw sa mga Pogo. Arestado ng NBI ang ilang miyembro ng isang grupong nagre-recruit ng mga tao at nangangako raw ng benepisyong gaya ng kabuhayan at cash assistance kapalit ng kontribusyon kahit hindi sila accredited ng gobyerno. Saksi, si John Consulta. Sa loob mismo ng NBI Clearance Section ng NBI Batangas, nagsagawa ng recruitment ang isang grupo na nagpakilalang accredited ng Securities and Exchange Commission at Department of Social Welfare and Development. Kaya naman nang matanggap na ang marked money, inaresta na sila ng mga undercover agents ng NBI. Yung mga sinipin mga ebidensyo ito ha, mahirap sa bahan. Ito ay bawal. NBI po kami dito. Oo, ID namin ha. Meron po kami permit. Ay, mamaya po. Mamaya po. Wala lang natin. Arestado ang tatlong suspect na miyembro umano ng Bagong Bansang Maharlika International Incorporated o BBMI. Kumpiskado sa tatlo ang mga application form, mga dokumento at marked money mula sa kanilang mga tinangkang rekrutin. Nagulat din kami kung bakit dito pa sa opisina ng NBI, kung bakit ganun sila kabrazen. Ang sinasabi nila, for a certain fee, membership fee, pwede kang maging kasapi nitong BBMI. Binalidate namin at gumawa kami ng investigasyon at napag-alaman namin na hindi pala sila allowed ng SEC na mag-recruit at manghingi ng membership fee. At the same time, hindi rin sila nakalista sa DSWD. Kabilang sa kanilang mga pinapangako sa mga sasali sa kanilang grupo ay livelihood program, food security, libreng edukasyon, libreng hospitalization, burial assistance at cash assistance sa mga senior citizen kapalit ng membership fee.
Pero sa ipinalabas na advisory ng SEC noong Agosto, binilaan nito ang publiko sa illegal umanong aktibidad ng grupo na hindi otorisado ng SEC o DSWD. Depensa ng isa sa inaresto, Yun ang aking naging purpose. Para ako'y tumulong. Na ngayon, ay nalaman ko ng ganito, ay hindi na natin dapat pang ipagpatuloy. nakaharap sila sa reklamong attempted estafa, paglabag sa Revised Corporation Code at batas na nagre-regulate sa Social Welfare Practice o RA 10847. Hindi sila accredited at meron naman tayong mga programa ang gobyerno na madali namang ma-avail ng ating mga kababayan na hindi dadaan sa mga ganitong bogus na mga organisasyon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. May taas singil ulit ang Meralco ngayong Oktubre. 42 centavos per kilowatt-hour ang dagdag singil. Katumbas po yan ang 84 pesos na dagdag sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan. Paliwanag ng Meralco, ang taas singil ay kasunod ng pagtaas ng generation charge, transmission charge at taxes. May mapapanood po na variety show kapalit ng It's Showtime na sinuspindi ng MTRCB. Yan ang It's Your Lucky Day na i-host nina Luis Manzano, Robbie Domingo, Jenica Garcia at Melay Cantiveros. Sasamahan din sila ng special co-hosts at celebrity guests. Hahawakan man ng parehong team ng It's Showtime, original na mga game at variety segment ang mapapanood sa It's Your Lucky Day. Mapapanood ito mula October 14 hanggang 27, Lunes hanggang Sabado, sa iba't ibang platforms kabilang ang GTV. Ready na raw ulit makipagbagsakan sa fans ang parokya ni Edgar. At may sorpresa ang banda. Sabi ng lead vocalist nila na si The Voice Generations coach Chito Miranda, makakasama na nila sa concert tour this year ang bandmate na si Gab Chiki. Matatandang pong nagka-lymphoma at pneumonia si Gab at kinailangan magpagaling. Biyahing US po at Canada ang parokya para sa tour nilang magsisimula sa Sabado, October 14. May bagong bansag ang mga netizens sa pinanggigigilang kontrabida na abot kamay na pangarap na si Moira na tila kinakarma na raw. Ang gumaganap po naman na Zoe sa hit series, binahagi kung bakit siya nakaka-relate sa kanyang karakter. Narito showbiz saksi ni Kata Tibayan. Zoe! Zoe, madaming tao ako! Intense ang mga eksena at walang sawa kung magtaray. Ganun na. Ganyan nakilala ang karakter ni Doc Zoe Tanyag ng hit afternoon series na Abot Kamay na Pangarap. Pero break muna dyan si Hazel Tinochi na gumaganap bilang Zoe. Sa Fast Talk with Boy Abunda, ibinahagi niya kung bakit siya nakaka-relate sa kanyang karakter. Yung character niya, she longs for a dad. Meron siyang dad pero wala siyang time. So, have you met your dad? No, we haven't met. I don't have any idea how he looks like. Kwento ni Hazel, sinubukan niyang hanapin ang kanyang ama pero namayapa na pala ito. Sa kabila nito, full of love naman daw siyang pinalaki ng kanyang lola. Masaya rin daw si Hazel, nakilala siya ng mga tao bilang Zoe. Paano naman nila pinaghahanda ni Jillian Ward ang kanilang intense scenes? Si Jillian pa nga yung nagsasabi na, sige ate, lakasan mo, ganun. Si Jillian? Kunyari, sasabunutan ko siya. Nagsusorry naman daw sila sa isa't isa pagkatapos. Kung si Doc Annalyn played by Jillian ang tila mortal enemy ni Zoe, ang ina ni Zoe na si Moira, tinik pa rin sa buhay ni Doc Annalyn. Usap-usapan ngayon ang latest episodes ng series, lalo tila na karma na raw si Moira. Ew! Mama! Oh my God! Oh my God! Tulong! Matapos mapalaya sa Tanyag Residences, sa kalsada na ngayon ang bagsak niya. Buti nga sa kanya. Tagal naman mahuli. Dapat
maparusahan siya sa mga ginawa niya. May sense of justice, 'di ba? Na yung mababait, nagtatagumpay, tapos yung mga masasama nakakarma. Ikinatuwa rin ni Pinky ang bagong pagkilala sa kanya ng netizens bilang Moira the Explorer. Sumabit pa siya sa jeep at nag-travel around the metro. Stressful man ang kanyang karakter, hindi pa rin daw nakakalimutan ni Pinky na mag-relax paminsan-minsan. Para sa GMA Integrated News, Katati Bayat ang inyong saksi. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. 75 araw na lang, Pasko na! Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.